hapon po sa lahat. Amen. Nagagalak na tayo na magkasama tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon. Amen. Makibasa po kayo sa atin. Kung meron po kayong sa Isaiah 45:21, chapter 45, verse 21 po. Sir Marie, nakita mo na? Check. Hindi pa po. Ano po yung Isaiah 45, verse 21 po. Amen. Tayo po ay basahin po natin ang salita ng Panginoon. Isaiah 45 verse 21. Isanggunin ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na nangyayari? Hindi ba hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos, ako lang, ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nandito po tayo ngayon para purihin ang nag-iisang Diyos. Amen. Hallelujah. Na siyang nagakda ng ating kinabukasan. Ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. 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 Awitin po natin ang pure heart. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that ties your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided
Diyos, salamat muli, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, ang magpuri sa iyo, Lord. Napakasarap, Panginoon, ang makapiling ka namin, Lord. Mapagpingkuran ka namin, Lord. Mag-glorify ka namin sa aming buhay, Panginoon. Napakasarap, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin, samahan mo po ang bawat isa sa oras na to, Lord, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pangunahan mo kami, Ama, at pinayayahan namin ang banal na Espiritu Santo, Panginoon. Siya ang manguna sa amin, Panginoon, sa buong oras na to ng aming pagpupuri sa iyo, ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Naway, ikaw, Panginoon, lang ang maitaas, Panginoon, at kami yung ibababa, Lord. Lord, itago mo kami sa inyong likuran, Panginoon. At Lord, i-anoint mo po ang aming tagapanguna ngayong araw na to, Lord. Put your words in her lips, so Lord, that she may glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon, sa pagkakataon na to, Lord. Dalasayin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na makalapit sa iyong paanan, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kung wala ka, Lord, wala kaming magagawa, Panginoon. At sa inyo na namin i-entrust ang aming mga oras at ang aming gawain ngayon. Yung araw na ito, Panginoon, pagpalain at samahan mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, banal na Espiritu Santo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko Sister Marie. Pastora. Kayo na po ang Amen. sunod. Amen. Bibigay namin. Hallelujah. Amen. So, bago po tayo ano po muna tayo sa presensya ng Diyos. So, aral po muna tayo ng awitin. Pwede po muna tayo umupo. Pwede po kasi mamaya, tayo na tayo lahat eh. So, maaari pong umupo muna ang bawat isa. At alam ko po, ito po ay sa iba, bago po sa inyo. Dahil ito po ay composition ata ng Dorothy. Composition ba ito? Hindi na. Sige. Pero sa door of faith ko po yan na sa sentro. So, sabi dyan, sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. Tuwing nanghihina tayo, nakakasumpong lang tayo ng kalakasan pag nagbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. So, tama yung kanta na yan. Tanging kayo lamang, O Diyos, ang, ano yan? Ang umibig sa tulad kong makasalanan. Maraming iniisip yung ating ano eh. Sige po. So, sabi dyan, sige nga po. Ito, unahin natin. Hindi. Aral muna. Sa presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Lumapit tayo sa Kanya, pagkat Siya lamang ang ating buhay, walang iba. Wala nang iba. Dahil kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Dahil kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Okay. So, yun po. Tanging ang Panginoon lang ang umibig sa atin kahit minsan nagkakasala tayo. Nung panahon na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, grabe, makasalanan talaga tayo. Pero inibig tayo ng Panginoon. Amen po? So, hayaan natin mamaya, habang kinakanta natin to, iparamdam naman natin sa Panginoon na nagpapasalamat talaga tayo. Dahil inibig tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? So, awit tayo, may galak, may saya, ibigay po natin yung pinakamabuti nating pagpupuri ngayong hapong ito. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! May galak, may saya. May galak, amen. May saya, may
may buwas sa piling ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, May sayaw, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May tuwa sa piling ng Diyos. Sa kapit, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Sa presensya ng Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa presensya ng Diyos ay lahat. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Lumapit tayo sa Kanya, pagkat Siya lamang ang ating buhay. Walang iba, Wala na iba. wala nang iba. Kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Lumapit tayo sa Kanya, pagkat Siya lamang ang ating buhay. Walang iba, Wala nang iba, Panginoon. wala nang iba. Tanging kayo, kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Tanging kayo, kayo lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kayo lang ang umibig sa amin, Panginoon. Dahil kayo lang ang umibig sa amin ng tulay, Panginoon. Dahil kayo lang ang nagbibigay sa amin ng kagalakan, kalakasan, kapayapaan, Panginoon. Dahil sa presensya niyo lamang, Banal na Espiritu. Hallelujah. Wala na po kami ibang pupuntahan. Wala na po kami ibang hahanapin. Kundi sa presensya niyo lamang, Panginoon.
Salamat sa inyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At narito kami sa hapong ito, Diyos. Patuloy namin kayong itataas. Patuloy namin kayong pasasalamatan. Napakaraming bagay, Panginoon, na dapat namin pagpasalamat sa inyo. Kaya hayaan nyo nga po sa hapong ito, O Diyos, ang aming mga bibig, ang aming mga puso ay masumpungan yung nagpupuri sa inyo. Nagpapasalamat sa inyo. At initinataas ang dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. 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 Awitin nga po natin yung awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hallelujah. Di kayang pantayan ang kadakilan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo pong lahat. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hallelujah. Di kayang ilarawan ang kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Amen po, Panginoon. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa simula nga po, awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya kong Panginoon. Hallelujah. Kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang Panginoon, wala nang kapantay sa'yo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kayong katulad. Hallelujah. Lord, hallelujah. Para lamang sa inyo, Diyos. Walang papantay sa kabutihan niyo, sa kadakilaan niyo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Wala nang papalit sa inyo, Diyos. Dahil kayo lamang, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon.
Salamat po, Banal na Espiritu, sa inyo pong presensya sa hapong ito, na pinupuno niyo po ang lugar na ito, Panginoon, ang inyong banal na presensya. At hinihingi namin, Lord, patuloy kayong kumilos sa puso namin, Panginoon. Palakasin niyo po kami, mangusap kayo sa amin sa hapong ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo lamang, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. At makakaupo na po ang bawat isa. Tinatawagan ko na po yung ating MC. Salamat po. Ang sarap po magpuri sa Amen. Panginoon. Hallelujah. Ngayon po naman ay dumako tayo sa salita ng Panginoon at tinatawagan ko na po ang ating tagapaghatid ng salita ng Panginoon, Sister Luan po. Salamat. Maraming salamat po. So, yun nga po, tunay nga po yung sa sinabi nga po, diba, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kung tutusin po kanina, parang itsura namin pagod na pagod. Biglang na-refresh, kasi ang nag-refresh natin si God. Amen. Kasi yung, totoo lang po, kung physical natin ang ano natin dito sa mundo, marami nakakapagod. Pero yung espiritu, kaluluwa natin po, kapag nagpupuri sa Panginoon, it will overflow po at marirefresh po tayo. So, ang tunay po na kapayapaan, tunay na pagmamahal, tunay na kaligayahan sa piling lamang at presensya ng ating Panginoon matatagpuan. Kaya nga po, magpatuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon at anyayahan po natin ang banal na Espiritu. Siya po ang mangusap sa atin. Okay? Tayo nga po ay manalangin muna bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. We praise you, Father God. Maraming salamat po, Abba, Father, sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Opportunity, Panginoon ko, na makapag-aral ng inyong salita. Sobra po yung pagmamahal niyo sa amin, God. Ginising niyo po ang bawat isa sa amin for a purpose. Ginising at binigyan niyo po ng buhay ang bawat isa sa amin, God. Buhay na galing sa inyo para lamang sa inyo. Ubabasiki siyara babaka. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan, sinadya o hindi man po sinadya, sa isip, sa salita, sa gawa, sa panaginip. Pakalinisin niyo po kami ng banal na Espiritu at banal na dugo ng inyong anak na si Jesucristo. Hubabashiyara babasiki ikiyaradaka. You are welcome in our midst, O Holy Spirit of God. Abba, Father, send us your Holy Spirit in the mighty name of your Son, Jesus Christ, na manahan po siya sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, God. Empty me of myself, empty us of ourselves, na hindi po kami karunungan namin ang maintindihan namin, kundi ikaw po, o banal na Espiritu, Panginoon ko, ang magtuturo sa amin. Kaya po kami ay nagpapakumbabagad, hindi po namin kaya kung wala kayo. Kaya po, Panginoon ko, samahan niyo po ang bawat isa sa amin, at ang makakapanood din po nito, Panginoon ko, nawa po, Panginoon ko, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Ikwento niyo po, Panginoon ko, ang nais niyo pong sabihin sa amin. Itanim niyo po yun sa puso't isipan namin, na hindi lang po namin ito maririnig ngayon, kundi dadalhin namin ang inyong salita forever, hanggat makita ka po namin ng mukhaan, Panginoon ko, dahil yun po ang tunay na kaligayahan sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon ko, at itinataas ko na po itong pag-aaral namin ng inyong salita galing sa inyo, at para lamang po sa inyong kaluwalhatian, ikaw po ang maghari sa bawat isa sa amin, Abba, Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, pag nakita niyo po dun sa screen, ito po yung pag-aaralan natin is, nandito, fight the good fight of faith and finish the race. Bakit po hinighlight ko po yung good fight? Kasi po, hindi tayo dapat nakikipaglaban ng hindi natatama. Okay, so ibig sabihin po, yung tayo po, na mga anak ng Diyos, yung laban natin, hindi, mag-fight daw. Kung sino-sino nakita mo, konting gusto mo siyang awayin kasi gusto mong ipakita na, ay, magaling ako sa iyo. Hindi po yun. Kaya po naka-highlight dito, good fight, at nasa Bible din po yun. Kasi ang gusto ni God, lumaban tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. At ano po yung naaayon sa kalooban ni God? Yung nilalabanan po natin is yung kasamaan. Ibig sabihin na yung kasamaan na yun, dapat maging mabuti siya. Na dapat yung mga, kasi hindi po natin nilalabanan physically yung mga tao, di ba po? Ang kumbaga, may mga times na yung mga tao, natitempt sila, may bubulong sa kanila mga evil spirit. So, ang nilalabanan natin yung evil spirit na yon. At paano natin sila malalabanan? Paano yung good fight? Ang good fight po, sino ang kasama natin kapag may good fight?
Sino kasama natin kapag may good fight? Si Jesus. Oo. So, ibig sabihin, yung kasama natin, makapangyarihan, banal. Kaya yung good fight na yun, sigurado na yung victory na. Ano pa? Amen. Sabi dito, finish. Kaya hinighlight ko po yung finish kasi hindi yung sisimulan lang natin, dapat tatapusin natin. Okay pa? So, napakaganda po ng mensahe na to kasi po, alam natin na sa bawat isa po sa atin na, totoo po, physically, napapagod tayo, emotionally, napapagod tayo, financially, napapagod tayo. Na parang sabi ko nga, napakita ko po dun sa Facebook, na sa US po yata yun, kung tama, yung sa Asian discrimination or sa racism. To the point na sinasaktan na po talaga nila yung mga tao. Nakakalungkot po. Pero sabi ko nga, kung tutuusin, kung kilala nila ang Diyos, hindi nila dapat sinasaktan yung tao na yun. Ang good fight doon is manalangin ka. Ibig sabihin, hindi mo kasi kailangan saktan ang tao. Kailangan po natin na ipanalangin na sana mawala na yung COVID-19 kasi kung sasaktan mo ang tao physically, hindi po siya good fight. Okay ba? So, sana po na ang bawat isa sa atin dito, na kung magkaroon man po tayo ng mga pagsubok sa buhay, tandaan natin, ang kasama natin, banal. Kaya po sana lumakad po tayo ng kabanalan. Lumaban tayo ng may kabanalan. Okay? At matatapos po natin yon kasi yung kasama natin, natapos niya na yun eh. Kasi sinasamahan niya lang tayo para tulungan tayo. Okay? So, ang Bible verse po na babasahin natin, sa 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 12. Okay? So, sa Tagalog po, 1 Timoteo chapter 6, verses 11 to 12. Ay. Okay. Sa mga nanood po, pwede nyo po makita sa screen o kung meron po kayong mga Biblia, napaka-importante po na basahin natin po ang salita ng Diyos. Okay? So, sabay-sabay muna po tayong lahat magbasa dito sa 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 12. Ayan na po. Paganda na po, sabihin nyo na lang po. Okay po. So, 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 12. Kita po? Kita mo. Ayan. Pero, dyan. Tutulungan na ako ni Pastora mag-click. So, okay. So, verse 11 po ang sabi, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Verse 12 po. Sabay-sabay po natin basahin. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Okay? So, lagi ko po nakikita din sa maraming saksi yung confession natin, na accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. Okay? So, kahit sabihin na, hindi, isa lang po yung kasama ko nun, si Pastor lang. Tandaan natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, libo-libo, milyong-milyong anghel ang nakakakita sa atin nun. At nakakita, una sa lahat ng ating Panginoon. Kaya po, meron tayong witness. At tandaan natin yung witness na yan, totoo yan, si God. Okay? So, sabi po dito sa salita ng Diyos, mabilis ko na lang po siya, ngunit ikaw, napakasarap po nung nabasa ko to, sabi doon, ngunit ikaw. Parang kung isa sa ano mo to na parang kinakausap ka ni God, sabi ni God, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos. So, napakabuti ng Diyos na tayo ay tinatawag niyang lingkod. Okay? So, napakamataas na ano po yun, na katungkulan, kumbaga. Okay? So, isang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Ano bang pinapaiwasan sa atin ni God? Okay, so hindi ko na po naidugtong dito. Okay, so basically po, in general, ang kailangan nating iwasan ay kasalanan. Kasi ang kasalanan po, yun po ang naghihiwalay sa lingkod ng Diyos at ng tao sa Diyos. Okay? So kaya talaga natin kailangan iwasan ang kasalanan. So next, sikapin mong mamuhay. Sabi sikapin, kasi ibig sabihin, alam ni God na may struggle. Okay? So minsan na parang, wala namang ginawang masama sa kanya, ba't bigla siyang nagalit, ba't di niya ako sinabihan ng ganyan? Kasi nga po, sa mundong ito po is nababalot din siya ng kadiliman. Pero tandaan natin na nagapi o natalo ng kaliwanagan ng Diyos ang kadiliman. Kaya hindi tayo matatakot na, ay, sobrang tapang nito, huwag mo tayong takot, ipagdasal mo lang yun, kayang-kaya ni God paalisin yung masamang espiritu. Sikapin. So, ibig sabihin, kahit nahihirapan na tayong intindihin yung mga nasa paligid natin, yung mga nangyayari, sikapin natin. Try pa rin natin na, Lord, lalapit ako sa inyo. Lord, magtitiwala ako sa inyo.
mamuhay ng matuwid. So, ibig sabihin na kahit mahirap ang mga pinagdaraanan mo, hindi mo i-give up ang righteousness, ang kabanalan na binigay ng Diyos. Sabi doon, banal yan. Napakalaga po ng kabanalan. Lagi ko po yung sinasabi. Dahil sa totoo lang po, wala po talagang makakakita sa Diyos ng walang kabanalan. Ito po ang sa totoo ng pinakamahirap na struggle. Kasi pag sinabi mong banal, perfect. Sabi nung iba, sis, walang perfect. Totoo po yan. Dahil lahat po tayo nagkasala. Kahit sa buhay, araw-araw na to, nagkakamali tayo. Minsan sa isip, sa gawa. Kaya nga po nandoon ang grasya ng Diyos. Kasi pag kilala po natin si God, alam natin na posible ito. Bakit? Sinabi kasi nito sa salita ng Diyos. Be holy, for I, God, is holy. Hindi yun sasabihin ni God kung imposible. So, nung sinabi sa iyo ni God na, be holy, anak, kasi banal ako, alam ni God na kaya mo, anak, kasi makapangyarihan ako at may grasya akong tutulong sa iyo na lakaran ang kabanalan. Tutusin po para malakaran ang kabanalan, pag inisip mo palang nagkakasala ka, Lord ka na. Lord, hindi ko to kaya. Lord, tanggalin mo to kasi ayaw mo madumihan ka. Dahil alam mo sa puso't isipan mo na bawat segundo ng buhay ko, gusto ko konektado sa iyo, God. Because no one knows when God comes, di ba? Ayaw mo na panatili na may dumi ka sa puso mo. May nangyari nga po sa akin recently na parang may nagalit sa akin. Kasi hindi ko talagang parang wala lang sa akin. Hindi ko alam na nagalit pala siya o ganyan. Pero tao, siyempre ako naman po is bigla para akong nainis, kumbaga. Pero nung habang nagaano ako, nasabi ko, hindi ko pananatilihin yung galit na to. Kasi nasusulat sa salita ng Diyos na huwag mong hayaan ang galit sa puso mo na yung lulubog na araw na may galit ka sa puso mo. Sabi ko, bilang anak ng Diyos, na tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos, dapat isabuhay natin yun. Hindi lang natin siya ipipreach. Hindi lang natin siya, nabasa ko yun, hindi. Isa sa buhay mo siya. Yung po yung tinatawag nating good fight. Mahirap, oo, mahirap parang magpapakumbaba ka sa tao na wala ka namang ginawang kasalanan. Pero gagawin mo sa grasya ng Diyos at dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Okay? So, ang ginawa ko po noon, sabi ko, wala namang kasalanan eh. Pride. Okay? Kasalanan. Pero sinabi ko, mahal ko si God kaysa sa sarili ko. So, after noon, nag-message ako sa kanya, sabi ko, sorry sa ginawa ko, ganyan, pero sabi ko, wala naman ako ginawang ganyan. Pero sabi ko, pinapatawad kita. Kasi, ibig sabihin, humingi man siya ng kapatawaran o hindi, ipaalam natin sa tao na nagpatawad tayo. Lalo na po tayo na mga lingkod ng Diyos. Nawa po hindi sa atin makita o maging katisuran ng ibang tao kasi pwede nila yung gamitin against us. Tandaan natin, hindi pangalan natin ang daladala natin. Lalo na tayo mga Kristiyano. Sa trabaho kasi kilala nila ako na nagpipreach ako, na Kristiyano ako. Kaya ang lagi ko iniingatan, hindi yung pangalan ko, yung pangalan na dala ko, kay Christ. Kaya ayoko na sabi ko na may makita silang mali sa akin, dahil ayoko sabihin nila na mali ang Diyos ko. Dahil perfecto ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Okay? So yun yung sinasabi, nag-i-struggle ka na alam mo na mahirap, pero Lord, kaya mo. Lord, mamumuhay ako ng kabanalan kasi kaya mo. Kasi mahal na mahal mo ako at mahal na mahal kita. At doon po natin makikita na kaya pala talaga natin magpatawad. Kahit ano po kunyari na mga pagkakamali sa inyo ng tao, pag alam mo na mahal ka ng Diyos, tas mahal mo yung tao, magagawa mo magpatawad. Napakadali po magpatawad dahil sa grasya ng Diyos. Okay? So, yun po yung tinatawag natin good fight. Hindi ka nakipaglabang physically, pero pinakita mo sa Kanya ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran. Okay ba? So, praise be to God doon. So, next po is, sabi dito, sikapin mo yan, banal, may matibay na pananampalataya. Pag sinabing may matibay na pananampalataya, alam mo yung parang kahit hirap na hirap, sino po dito na walang pinagdaraanan ngayon? Wala po. Meron. Lahat meron. So, totoo po, lahat meron yun. So, kaparte po yun ng buhay natin, ups and downs, para palakasin tayo. At kayong, pag sinabing matibay na pananampalataya, ano ibig sabihin pag matibay na pananampalataya? Nasa tingin Matatag. yun, matatag ka. Alam mo yung parang hirap na hirap ka na, hindi ka Hindi ka pa rin bumibigay. Yun, hindi ka gumibigay. Kasi alam mo na may Diyos na sumasama sa iyo. Okay? Amen. So sabi doon ay mapagmahal. So kailangan pala ng bawat isa sa atin maging mapagmahal. Ano yung pagmamahal na sinasabi dito? Okay? Una sa lahat, pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos ng buong puso, ano ibig sabihin nun? Susundin mo ang kalooban niya. Okay? Kasi hindi tayo pwedeng magsabing mahal ko ang Diyos, pero susundin mo kung ano yung gusto mo. Okay? Ang tunay po na pagmamahal sa Diyos, kahit nahihirapan ka sa sitwasyon mo,
paninindigan mo, magiging matatag ang pananampalataya dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Ayaw mo siyang masaktan. Okay? So, yun po. So, next is pagmamahal sa kapwa. Kailangan po natin mahalin ang kapwa natin ng gaya ng ating sarili. Okay? So, kung alam mo na masama, hindi maganda sa kapwa mo, na laitin siya, na hindi maganda sa kanya, nasaktan mo siya, huwag mo po siyang gawin sa kapwa. Okay pa? So, kung may naggawa man sa yung kasalanan ang kapwa mo, patawarin mo siya. Huwag po tayo magtanim ng sama ng loob. Okay? So, laging, Lord, patawarin niyo ko. Lord, pinapatawad ko na siya. At ipaalam din po natin na pinatawad na natin siya. Diba? Next is sabi, mapagtiis at mabait sa kapwa. Okay, yun na po yan. So, next is sa 12. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Ito po yung dapat natin tagapanghawakan. Alam mo yung parang every time na nanghihina ka na, iniisip mo, hindi, gusto kong lumaban. Kasi gusto ko yung buhay na walang hanggan. Kasi sabi nila, tapusin mo na lang buhay mo. Hindi po. Ang buhay po natin, ang may pag-aari nun si God. Actually po, isa pa pong patotoo, may isa akong kakilala na lagi ko siyang naiisip. Hindi ko alam kung ba't ko lagi siyang naiisip. Tapos, sabi ko parang naglaylo na siya. Kasi alam ko po siya na parang isa siya sa mahilig ng mga salita ng Diyos. Tapos naglaylo siya. Hanggang sa, parang inaano sa akin lagi ni God na tawagan niya tao, i-message niya. So, kahit, kumaga kahit sa busy na time ko, sabi ko, tinawagan ko siya, tinumusta ko siya. Tapos, siyempre, habang kinakausap ko siya, ko kay God na, Lord, ikaw ang magsalita. Kasi hindi naman po tayo magsasalita. Tandaan po natin na kapag may sinasabi si God na kausapin natin, huwag po tayo magsalita sa kanila. Mag-pray tayo na, Lord, ikaw ang magsalita sa kanya. Kasi ginamit lang po tayo. Hanggang habang nag-uusap kami, lumalabas ng lagi sa bibig ko na pahalagahan mo ang buhay mo, huwag mo iisipin na mag-suicide, mag-ganyan. Tapos hanggang umiyak na siya ng umiyak. Kasi hindi ko alam na yung time pala na yun, nagbabalak na siya. So, praise be to God na alam mo pala na ang Diyos natin, mahal ang bawat isa. Amen. Yung tao na yun, kung nakikinig ka man ngayon, mahal na mahal ka nila. At paulit-ulit yung sasabihin sa iyo at sa bawat isa sa atin na mahal tayo ng Diyos. At para napakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil sa totoo lang, maraming tao pa sa mundo ang nasa point ng depression. Kahit minsan, nakarinig na sila ng salita ng Diyos, pero bakit bumagsak pa rin? Kasi nga sa sobrang lungkot. Kaya nga tayo po na mga lingkod ng Diyos, wag sana tayong panghinaan na loob. Dahil tayo ang gagamitin ni God para ma-share sa kanila ang katotohanan. Okay? So kahit tayo nahihirapan na tayo, pagod na tayo, hindi. Kailangan ma-share po si God. Kailangan magkaroon ng katatagan ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Okay pa? Amen. So next po doon, so ang nagligtas sa Kanya, sa atin, si God. Okay? So ang banal na Espiritu na nagsasalita at nangungusap sa atin, ang nagliligtas sa atin. Okay pa? So, praise be to God. Tapos yung tao na po na yun, is paunti-unti is bumabalik na ulit siya kay God. Okay? So, maraming salamat sa Diyos kasi pinapakita lang doon ni God na mas makapangyarihan ang Diyos na kasama natin. Okay ba? Amen. So, ang sabi doon is, may matibay na pananampalataya. Okay, sa paglaban mo, mabuti ang buhay na walang hanggan. Okay? So, lagi po natin tandaan, huwag nating tapusin ang buhay natin. Wala kayong karapatan. Ang buhay na meron tayo galing lamang sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang kumuha nun in God's perfect will, way, and time. Okay? So, ibig sabihin, kahit nahihirapan ka na, sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako na itong buhay na ito patatagin niyo para magamit niyo po. Okay? Kung nandun ka naman sa punto na kukunin ka na ni God, God, your holy will be done. Pero tandaan natin, habang may hininga ka, kaya sabi ko magpapasalamat tayo na every time na gumigising tayo, it's a hope para makapag-share ka. It's a hope na para makita mo na may pag-asa at gagamitin ka ni God every day of your life. Simpleng pag-share, simpleng pag-post, simpleng pagtawag sa kaibigan mo, sa kapamilya mo para i-share ang pagmamahal ni God, napakahalaga po yun. Kaya tayo ginigising ni God kasi may purpose na siya sa buhay natin. Okay? Kaya wag po natin sayangin ang buhay natin. Yung buhay na to, nasa pagsubok lang tayo. Tandaan natin, itong pagsubok na to, malalagpasan natin kasi may Diyos na naghihintay sa atin at pahalaga natin ang buhay na walang hanggan na napakasarap sa piling ng Diyos. Okay? Dahil tinawag ka ng Diyos. Okay? Lahat daw po tayo. Tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Okay? So tayo, maging proud tayo na tayo po ay mga Christian, na mga anak ng Diyos.
Okay? Kahit pa po yung mga hindi man po kayo pa Kristiyano, mahalin nyo si God at ipagdasal nyo po in God's perfect will, way, and time. It's not about religion. Okay? Hindi po siya sa reliyon. It's a relationship with God. Kaya po, wag po natin ikahiya na kahit anuman ang reliyon mo, kung tinatouch na ni God ang puso mo, sabihin mo. Okay? Sa ipagmalaki mo na nananampalataya ka sa Diyos Ama, kay Jesus Christ at sa Banal na Espiritu. Okay? At lakaran nyo po yung pananampalataya na hindi lang sinabi ko na nag-confess na ako, lakaran mo na siya. May kabanalan, lumapit ka kay God, maghanap po kayo na malapit na Christian church sa inyo na alam nyo po na nagtuturo ng salita ng Diyos na naayon o tama. Kung gusto nyo po, kung meron po nakakarinig na to na wala pa po kayong Christian church, pwede nyo pong kontakin sila Pastor Divine o kami dito. Okay? Meron po kami mga kilala sa iba't ibang lugar. So, praise be to God na dapat po ang bawat isa sa atin, sinisik talaga natin si God. Okay? So, next po is, sabi dito, start. Okay? Sa race, sa bawat pagsubok, lagi niyang may simula. Okay? At sa simula natin, there are challenges. Okay? Makikita niyo po sa screen. So, there are challenges. Kaya, huwag tayong ay, ang hirap naman nito. Hindi. Lahat yan. Si Pacquiao, bago naging milyonaryo, nakailang suntok na yung nabugbog na yan si Pacquiao. Pero, praise be to God. Yung sa ilang bugbog ni Pacquiao, ginamit siya ni God. Okay? So, ibig sabihin tayo rin, kahit na hindi man tayo physically nabubugdog, emotionally siguro, financially, spiritually, minsan physically nanghihina ka na, feeling natin bugbog na bugbog tayo, huwag tayo mag-give up. Okay? Kasi merong finish line at merong reward. Okay? So, sabi po doon is sa John chapter 16, verse 31 at 33. Sa Tagalog po, Juan chapter 16, verse 31 and 33. Pabasa po, Sister Shane. Amen. Verse 31, sumagot si Jesus sa kanila, kung ganoon, sumampalataya na ba kayo ngayon sa akin? Tama ba? Okay po. Next. May kasunod pa ba? Sa 31. Tama. Ayun, 33, hindi ko yata nilagay. Sige. John 16, 31, 33. Ito lang po Hindi ko yata nilagay sa screen. Sige, hanapin ko na lang. 16. Kaya ano po? 16, 31, 33. Yung 33 po hindi ko po naisabay. 16:31. 33. Sumagot si Jesus. Alam po. John chapter 16, verse 31. Tapos, jump po tayo sa 33. Nilagay ko lang po dun yung 31 para malaman natin na si Jesus Christ ang nagsasalita nito. Okay po? So, Verse 33. 33 na po. 31. Sumagot si Jesus. Tama tayo. 31, di ba? Sige. Verse 31, sumagot si Jesus sa kanila, kung ganoon, sumasampalataya na ba kayo ngayon sa akin? 32, 33 po. 33. Sinabi ko ito. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. So doon, di ba, pinapakita na si Jesus Christ mismo na nagsasabi ng katotohanan na dito daw sa mundo ay magkakaranas daw tayo ng kapighatian. Ibig sabihin, normal po yun. Nasa buhay natin, sabi, bakit? Ano naman naglilingkod ako kay God. Ang dami ko naman sinishare tungkol kay God, pero bakit ako nalulungkod? Bakit ako nanghihina? Bakit ang daming nag-uusig sa akin? Okay, sinabi ni Jesus Christ yun, na dito sa mundo, magkakaroon tayo ng kapighatian. Kaya actually, yung kapighatian po na yun, para lang ipakita ni God na kailangan natin siya. Kasi kung puro kasaya, tandaan niyo yan, kapag ang tao po puro kasaya, hindi yan agad-agad tatawag sa Diyos. Pero, kailan po ba yung pinaka-moment na tumawag tayo sa Diyos? Diba yun yung time na sobrang yung pighati natin? Yung sobrang minararamdaman ka, sobrang hirap na hirap ka sa pamilya mo, sobrang lungkot mo, iba ang the way na magdasal ka, totoo yan. Iba ang way ng pagdadasal mo kapag nasa kapighatian ka sa time na masaya ka. Praise God. Okay, pero kapag nasa kapighatian ka, alam mo yung parang ilang oras ka na hindi mo napapansin yung oras kasi talaga sinisik mo siya. At sana nga po, hindi lang po sa pighati tayo maging ganun sa Diyos. Sa saya, sa lungkot, dapat mag-seek tayo kay God na, Lord, mahal kita, Lord, kailangan kita.
Okay? So, tandaan natin, sinabi ni Jesus Christ, laksan daw natin ang ating loob. Ibig sabihin, huwag tayo mag-give up. Kahit anong lungkot na nararanasan natin, laksan natin loob. Kasi ang sabi ni Jesus Christ doon, si Jesus Christ nagsasabi, dinaig ang sanglibutan. Ibig sabihin, may victory na. Oo. Ibig sabihin, nanghihina ka man, may katagumpayan na. Kasi nadaig na yun ni Jesus Christ eh. At nakikita ni Jesus Christ ang katagumpayan natin kapag kasama natin siya. Okay? So, ibig sabihin, kapag malungkot ka, Lord, tulungan mo ako, Lord, kaya mo to. At paniwalaan natin. Okay? Yun yung pananampalataya. So, next po, nababasahin natin. Tapo tayo sa 2 Timothy chapter 4, verse 16 to 18. Sa Tagalog po, 2 Timoteo chapter 4, verse 16 to 18. Okay, Sister 13. Pabasa po, 16 to 18. 16, verse 16, walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin. Iniwan ako ng lahat. Patawarin sana sila ng Diyos. Next po. 17, ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Niligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. 18, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ng Diyos mapagkailanman. Amen. Okay? So, itong sa mensahe na to, ilagay natin yung sarili na tayo ang nagsasalita nito. Okay? So, sabi doon, walang sumama sa akin. May punto ba sa buhay nyo na sa time na nangangailangan ka, wala kang matawagan? Diba? Nangyari na sa atin. Na yung tipong yung taong minahal mo ng sobra, yung taong pinagkatiwalaan mo, minsan may posibilidad na sila pang maaring mag-iwan sa'yo. Okay? Pero tandaan natin, normal po yun. Okay? Huwag natin, sobra na hirap ng buhay ko, tapusin ko na to, iniwan niya ako. Hindi. Kasi si Jesus Christ nga hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nung time na si Jesus Christ i-crucify, nasaan yung mga alagad niya? Nawala. Natakot dahil sa takot. May nag-deny sa kanya. May nagawa bang kasalanan si Jesus Christ? Wala. Pero bakit kaya kailangan ipakita ni Jesus Christ yun? Dahil gustong isabi niya sa atin ni Jesus Christ na, anak, ako na Diyos, anak ng Diyos, nung nagkatawang tao ako, pinagdanasan ko yan na itinakwil din ako ng tao, tinalikuran nila ako, pero ano sinabi ni Jesus Christ nung nasa cross? Patawarin niya sila. Ganon din po tayo. Ilagay natin sa puso na yun na kung may tao mang umiwan sa atin, na nakit sa atin, anong kailangan natin gawin? Patawarin natin sila. Okay? Isa Diyos. Kasi wala tayong magagawa. Una sa lahat, wala tayong pag-aari sa mundo. Yung buhay natin, yung buhay na meron sila, walang may-ari kundi ang Diyos. Kaya kung iwanan man tayo, patawarin nawa sila ng Panginoon, pero wag natin angkinin ang buhay na hindi sa atin. Okay? So, ibig sabihin, ipa-Diyos mo na, Lord, itong tao na to, minahal ko siya, pero iniwan niya ako, pinapatawad ko siya, nawa po, Panginoon, kung makakilala siya sa inyo, na sa pagdating ng panahon, hindi ko man siya kasama, sana po makasama ka niya. Ibig sabihin, andun pa rin yung puso mo na naghahangad ng kabutihan para sa taong nanakit sa iyo. Okay? Napakahalaga po nun. Huwag po tayong maglalagay sa puso natin ng hinanakit at ganti. Vengeance is not ours, it's God. Okay? Kaya huwag po tayo magiganti. Ang gawin po natin, magpatawad, ibigay kay God. Lord, ikaw na bahala. Tapos ikaw sa sarili mo, malungkot ka, Lord, kaya ko to, Lord. Kasi napagtagumpayan mo yun, Lord, tao lang po ako. Ikaw po, Diyos, hari ng mga hari, tiniis mo ang lungkot dahil sa pagmamahal, dahil sa pagnanais mo na maligtas kami. Dahil kung hindi tayo mahal ni God, anytime pwede niya tawagin ang mga angels para iligtas siya doon. Pero maliligtas ba tayo? Hindi. Kasi kailangan niyang i-fulfill ang prophecy. Kailangan malaman ng buong mundo na andito na si Jesus Christ, ang Messiah, ang anak ng Diyos, na magliligtas sa Israel at sa buong sanlibutan. So, tini-issue ni God, kaya ganun din po tayo. Na kahit nahihirapan na tayo, tiisin natin ang lungkot, tiisin natin ang sakit, ipasa Diyos at magpatawad po tayo. Okay pa? So, next is sa verse, ngunit hindi pinabayaan. Sabi dito, ngunit hindi, sa verse 17 po, ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa lungkot pala natin na yung pinabayaan man tayo ng tao, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Kaya magalak po tayo. Kaya nga lagi sinasabi ni God, di ba? Rejoice always. Bakit? Kasi alam ni God na kasama mo ako lagi. Kaya sana wag mo hayaan na ang kalungkutan maging dahilan para malugmok ka. Normal sa tao na malungkot ka, pero wag ka malugmok. Ibig sabihin, bumangon ka, lumaban ka. Okay? So next sabi, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, binigyan niya ako ng lakas. So, sino man pong nanghihina sa atin, emotional, financial, spiritual, lahat ng aspeto ng buhay, kung nanghihina ka man po, humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Paano ko, sister, hihingi ng kalakasan sa Diyos? Sa tingin nyo, paano tayo hihingi ng kalakasan sa Diyos? Pray. Exactly. Kasi yun po yung pinaka-communication natin kay God. Kasi sabi ni God, diba, ask and thy shall receive. So, ibig sabihin, kung kailangan mo ng kalakasan, pray ka. Ang pag-pray na nakikipag-komunikasyon ka sa Diyos. Na, Lord, nanghihina na po ako, Lord. Kasi anytime, anywhere yon. Ganun natin itatrato ang ating Diyos. Na alam mo, nakasama mo siya lagi, na alam mo at nananampalataya ka na naririnig niya bawat sinasabi mo. Kahit hindi mo pa yung sabihin actually naririnig na yun ni God. Kaya so pray tayo na, Lord, nanghihina na po ako, palakasin mo po ako. At ibibigay yun ni God dahil kalooban niya po yan. Okay? Sabi doon, para maipahayag ng gusto ang magandang balita. Ibig sabihin pala, gusto ni God na mapalakas tayo para ano daw yung purpose natin? Bakit kailangan tayo maging malakas? Maihayag ang magandang balita. Amen. So, ibig sabihin, may purpose si God. Kung ginising ka ni God na may kalakasan o nahihina ka man, may purpose si God sa bawat hininga na meron tayo. That is to spread the gospel of God, to spread about the good news about Jesus Christ, to spread the kingdom of God. Okay po? So, sana magkaroon po tayo ng purpose sa buhay natin at makikita natin yon sa piling ng ating Panginoon. Sabi doon is, niligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Nasa verse 17 po ako ha. So, ibig sabihin tayo man po, minsan may mga karamdaman ka na feeling natin na parang hinang-hina ka na. Tandaan natin, may Diyos tayong makapangyarihan na kaya niyang kapagalingin anumang karamdaman at iligtas tayo sa kamatayan. Kaya huwag po tayo matakot. Okay? Tapos sabi, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sa 38. So, kasamaan, sa temptation. Huwag ka matakot. Ito na naman yung temptation. Huwag ka matakot sa temptation. Takot ang temptation sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag andyan na yung temptation, sabihin mo na, I rebuke you in the name of Jesus, get out of my life. So, ibig sabihin, kinukomand mo ang evil spirit to get out in the name of Jesus. At mangyayari yun. Bakit? Kasi nananampalataya ka na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Okay? At kapag tayo po ay nagbigkas, kailangan may pananampalataya. Okay? So, next is, at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Praise be to God. Ibig sabihin, ligtas tayong dalhin ni God sa langit. So, patuloy lang, kahit nahihirapan tayo, tutulungan tayo ni God na matapos ang lakarin natin. Okay? O, takbuhin na ito. Amen in Jesus' name. Okay? Tapos sabi, sa Job chapter 17, 7 to 8, Sister Check. Pabasa po, 7 to 8. Verse 7, nagdilim na ang paningin ko dahil sa matinding kalungkutan. Halos butot balat na ako at halos kasing nipis na ng anino. 8, ang mga taong nag-iisip na sila ay matuwid ay nagtataka sa nangyaring ito sa akin. Akala nila'y masama ako at hindi maka-Diyos. Amen. So, ibig sabihin si Job, para tayong ganun. Darating sa punto natin na parang, diba, kilala ka nila na naglilingkod sa Diyos, pero may nangyari sa buhay mo na parang sabihin nila, pwede ka nilang parang i-judge. Oh, na yan ba ang anak ng Diyos? Bakit ganyan na nangyari sa pamilya niya? Yan ba ang naglilingkod sa Diyos? Bakit ganyan, ganyan, ganyan? Tandaan natin na hindi natin iniisip dapat kung sino tayo. It's not about us. It's all about Jesus Christ. Kaya kahit anong ibato nila sa atin, hindi siya tumatalab. Kasi hindi ko naman pinipreach ang buhay ko eh. Ang pinipreach ko si God. Ang pinipreach ko, mabuti ang Diyos ko. Kung nakikita niyo mahina ako, makapangyarihan ang Diyos ko. Dahil hindi yun magbabago. Okay? So, yun ang paninindigan natin na kahit mahina ka, okay? Dahil tayo po ay tao, makapangyarihan at malakas ang Panginoon ko. Okay? So, wag tayong sabi nila mahina ako, nahina ka na rin. Hindi. Sabihin mo, nakikita man nila ako dito, pero ang gawin sa mga taong ganon, patawarin. Okay? Pero tayo, espiritu natin malakas. Okay? So, babad sa presensya ng Diyos para ka nagbabitamins araw-araw. Kaya napakalaga po ng salita ng Diyos at ng banal na espiritu. Diba? So, tayo magpalakas sa presensya lagi ni God. So, next po is sa Hebreo
Sa English by Hebrews chapter 12 verse 3, pabasa Pastora Divine. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Amen. Praise God. So, ibig sabihin pala, na kapag nanghihina ka na, isipin mo lagi, totoo po yun. Ako pag nanghihina na, ako lagi ko iniisip, si Jesus Christ ko nga eh. Si Jesus Christ nga eh. Napakabanal, walang kasalanan, pero tiniis niya eh. Knowing that we are Christ-like, ang sinabi ni God to be Christ-like, wala nang magandang role model na iba kang iisipin dahil wala nang ibang perfect at holy except Jesus Christ. Kaya lagi mo isipin, si Jesus Christ nga eh, nagpatawad eh, magpapatawad din ako. Si Jesus Christ nga eh, kumbaga kinurunahan siya ng tinik, may karga siyang cross, halos sinubaran si Jesus Christ, puro latay siya, puro sakit. Imagine mo yun na may karga ka na cross at puro sugat ka. Sobrang sakit nun. Kapag tao ka, parang i-give up mo na lang yun. Tapos kumbaga yung reason na bit-bit mo yung cross mo yun is because dun sa tao na nagkukutsa sa'yo, ganun tayo kamahal ni Jesus Christ. Na sana tayo po ganun din, na kahit nahihirapan na tayo, okay, sa lakarin natin, sa takbuhin natin, isipin natin, Lord, kaya ko to kasi pinakita nyo, kaya nyo nasa lupa kayo. Lord, kaya ko to kasi kasama ko kayo at napagtagumpayan nyo na ito. Okay? So, yun natin isipin natin na mayroong Diyos, anak ng Diyos, si Jesus Christ, na nagtagumpay na at kasama natin. Okay? So, huwag po tayo pang hinaan ng loob na, Lord, kaya mo to, yun lang lagi natin sasabihin. So, next is, arise and fight a good fight. Okay? So, ibig sabihin, andun na tayo, dumaan na tayo doon sa hirap, naghihikahus ka na. Hirap ka na. Pero ang sinabi ni God, arise and fight a good fight. Never sinabi ni God sa kanyang salita na give up. Kaya never give up. Okay? So kahit anong po pagdaanan natin, never give up in doing what is holy. Okay? So ibig sabihin, ipaglalaban natin ang naaayon sa Diyos. Okay pa? So next is, basahin po natin Sister Marie. Sorry ko sana Mary. So ano po tayo sa Isaiah chapter 60 verses 1 to 2 o sa Tagalog ay yes. Mabasa In po. verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag katulad ng araw. Dahil dumating na ang kaligtasan mo, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Verse 2, mababalot ng matinding kadiliman ng mga bansa sa mundo, pero ikaw ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So ilagay po, Amen. ayan, thank you po. So ilagay natin na itong mensahe na to ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon. So ibig sabihin, sinasabihan ka ni God, alam niya na nahihirapan ka na, pero ang sinabi sa atin ni God, sinabi dito, bumangon ka. O kaya ilagay mo pangalan mo dito, bumangon ka, Che, at magliwanag katulad ng araw. Okay? Dahil dumating na ang kaligtasan mo. So, ibig sabihin, lagi natin ilalagay ang sarili natin na kinakausap tayo sa salita ng Diyos. Ganun po natin siya iaano ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin tayo, sinasabihan tayo ni God na bumangon. Yung kaliwanagan na yon, kanino nanggaling yung kaliwanagan na yon? Jesus. Jesus Christ is the light of the world at tayo po ay mga liwanag niya dito sa mundo. Ibig sabihin, yung kaliwanagan na meron tayo, merong source nun, si Jesus Christ. Pero yung kaliwanagan na yun, hindi mo siya pwedeng itago kasi hindi siya magbibigay ng kaliwanagan. Kailangan yung kaliwanagan na yun, sabi nga nasa kadiliman daw, di ba, yung mundo. So tayo, kung tayo mga nakakaalam ng kaliwanagan at katotohanan, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi ka mag-share sa pamilya mo, paano nila makikita ang katotohanan? Mawawalan din sila ng kaliwanagan. Mabubuhay sila sa kadiliman dahil mayroong liwanag na nagtatago. So, ibig sabihin, let the light of God shine. Ibig sabihin, huwag mo isipin, hindi po ako pastora, hindi po ako magaling sa Biblia, hindi naman tayo magsasalita. Holy Spirit. Kaya palagi natin tatandaan na kapag bago tayo mag-preach o mag-share, always pray, God speak to us. Kasi hindi tayo yun. Okay? Tapos yung kaliwanagan mo po, Lord, nawa po makita na magbigay ng kaliwanagan sa mga taong makakarinig nito. Okay? So yun kasi yung purpose nun. Okay? So next, sabi po, dito na tayo sa Santiago o sa English po is James chapter 2 verse 24. Ate Shane, balik tayo. Sa James chapter 2 verse 24 po. Santiago verse 2, chapter 2 verse 24.
Dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Amen. So, ibig sabihin, kung nananampalataya tayo, nagagawa na mabuti ang Diyos at kasama natin siya, dapat may action. Ibig sabihin na, Lord, gusto ko talaga, Lord, na makita nila ang kaliwanagan mo, Lord. Gusto ko po talaga na maglingkod sa inyo, Lord. Tapos, pagdating pa lang sa prayer meeting, pagdating sa church, ayaw mo umattend. Pagdating ng pag-share, ayaw mo magsalita. Okay, ibig sabihin, ang pananampalataya, ang desire ng heart mo, lakaran mo siya na may action. Na kung gusto talaga natin na magamit ng ating Diyos, anong kailangan natin gawin para magamit tayo ni God? Sa tingin niyo po, anong kailangan natin gawin para magamit tayo ni God? Anong dapat natin? Gawin. Para magamit tayo ni God. Kunyari. Mag-share ng salita ng Panginoon. Okay. So, kailangan natin gawin yun. Ibig sabihin, may action. Ibig sabihin, Faith without works is dead. amen. So, ibig sabihin, kailangan po talaga may action. So, tandaan po natin, kaya natin yun. Kasi si God ang tutulong sa atin. Okay pa? So, sana po tayo po na binigyan ng kaliwanagan ni Jesus Christ. Nawa po yung kaliwanagan na yun. Ang bawat isa po sa atin, meron po tayong kaliwanagan na nagagaling sa ating Diyos. Amen. Let the light shine na makita ng mundo ang kaliwanagan ng Diyos. Okay? At napakasarap po ng feeling na yun. Na bilang mga ordinaryong nilalang ng Diyos, alam mo yung magagamit ka ni God para magkaroon ng kaliwanagan sa lugar na to. Kunyari sa lugar nyo, kung feeling mo wala pa nag-share, share mo. Kaya nga po ko sa probinsya namin, sabi ko walang pastor pa doon. Ito po yung mga preaching natin na to. Sabi ko sa kapatid ko, sinave ko sa USB. Sabi ko, panoorin nyo yan. Sa YouTube, panoorin nyo. Sa mga pinsan ko, kalat-kalat sila. Panoorin nyo yan. Kasi, importante po na lumaganap ang salita ng Diyos. Importante na lumaganap ang liwanag ng Diyos. So, doon na nakikita. Tapos, praise be to God. Yung mga kamag-anak ko na dati hindi pa sila masyado kakilala sa Diyos, ngayon po nagsisik niya sila sa salita ng Diyos. So, wala naman ako doon Hindi naman kasi hindi ako ang liwanag. Ang liwanag si Jesus Christ. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Okay? Pwede tayong gamitin ni God sa iba't ibang lugar, okay? Sa pananampalatayang may action. Share natin. Okay? Ano ba naman yung i-share natin sa pagpupost ng mga Bible messages? Ginawa ko nga po sa mga, kung may mga classmate ako dyan, naggawa ako ng group. Nagsali ako sa lahat ng maraming ka-group para lang i-share ang word of God. Okay? So, ibig sabihin, ikalat natin. Okay? Ang kaliwanagan ni Jesus Christ. So, next po doon is sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 15 to 18. Sis, check. 1 Thessalonica, chapter 15, 5, verse 15. Huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen. 16, lagi kayong magalak. 17, laging manalangin. 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. Okay, so inulit na naman doon. So magpatawad tayo, gumawa ng mabuti sa lahat. Hindi sinabi ni God kung sino lang mabuti, ganun lang gawan mo mabuti. Hindi, sa lahat. Okay pa? Na makita ng lahat ang pagmamahal ng Diyos. Sabi dito, so verse 16, lagi kayong maganak. Ibig sabihin pala, nung sinabi ni Jesus Christ na magdadaan daw tayo sa tribulation, tapos sinabi biglang magalak. Bakit? Kasi alam ni Jesus Christ na, dadaanan mo lang yan. Hindi yan magiging katapusan ng buhay mo na. Palalakasin kita na. Kaya kahit dumaraan ka sa paghihirap, magalak ka. Ano yung kagalakan? Bakit? Ano kaya yung magiging kailangan natin isipin para magalak sa time na naghirap ka? Ano yung sa tingin natin na kailangan natin maisip para magalak ka? Alam mo yung parang lungkot ka na hirap ka na. Tapos, paano ka magiging magalak nun? Isipin mo yung reward ng Panginoon. Amen. Sa kabutihan na. Amen. Na alam mo na ito, dinagdadaanan ko lang to, pero may reward ako. Kaya nagagawa mo mag-smile. Kaya po yung tumatakbo sa race. Nadapa sila, pero umi-smile sila, tumatayo, lalaban ulit. Bakit? Kasi alam niya may reward dun sa dulo. Si Pacquiao, kahit nasuntok siya, nasasaktan siya, pero bakit? Lumalaban pa rin siya kasi ang laki ng reward niya. Milyon-milyon. Tayo po hindi lang basta milyon-milyon. Imagine niyo kaharian ng Diyos at sa piling ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang basta-basta presidente ang makakasama natin. Diyos na may likha ng lahat sa langit at lupa. Kaya kapag nasasaktan ka na, smile lang, Lord, nasaktan man po ako, Lord. Alam ko po na magiging maayos ang lahat. Kapitan mo lang ako, Lord.
lalaban ako sa grasya mo. Okay, so ibig sabihin, Lord, gusto kong makarating sa langit, Lord. Gusto kita makita, kaya ka lumalaban na may kagalakan. Okay pa? So next is, laging manalangin. Okay? So laging manalangin. Every time, laging mangusap sa Diyos. Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Ibig sabihin, nadapa ka na, nahihirapan ka na, magpasalamat ka pa rin kay God. Kasi mahal tayo ni God kahit ano ang mangyari. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Okay? Amen. So mahal naman niya tayo. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakay Kristo Jesus. So praise be to God na tayo po ay nakakilala kay Jesus Christ. Okay? Kay God the Father, Jesus Christ, at Holy Spirit. Okay, sis 13, pabasa po sa Hebrews o Tagalog po Hebreo, chapter 12, verses 1 to 2. Tintin. Hebrews chapter 12, 1 to 2, ang Diyos na ang Ama natin. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin na ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpapatuloy sa pagtakbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen. So, ibig sabihin daw, tanggalin daw natin yung nagpapabigat sa atin dun sa takbuhin na yun. Ano po sa tingin nyo ang magpipigil sa iyo para sa takbuhin mo? Kasalanan. So, yun yung gusto ni God, tanggalin natin. Kasi yung kasalanan na yun, yun ang magpipigil at magtatanggal ng reward mo. Na yung reward na yun, kung tutuusin, ay libre. Hindi si God humingi na, nak, bayaran mo ko ng ganitong halaga para makuha mo to. Wala, di ba? Nak, mag-register ka online para makuha mo to. Bigyan ng sinabi si God, wala. Ang sinabi lang ni God, nak, tanggapin mo ang aking anak na si Jesucristo at isabuhay natin ang banal na kalooban ng Diyos at matatanggap natin ang reward na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun na siya kasimple. Pero para makuha natin yun, kailangan natin, sabi nga kanina, balikan natin, lakaran. Isabuhay natin yung pananampalataya natin, acknowledging na kaya natin matapos yon dahil sa grasya ng Diyos. Yun po ang pinaka-purpose ng grace ni God. Kaya huwag po natin abusin ang grasya ng Diyos. Okay? So, pag may kasalanan na, Lord, tanggalin mo tong kasalanan na to dahil gusto kong tapusin ang takbuhin na ito. Okay? So, kung alam natin, kasi walang ibang nakakaalam at nakakakilala sa atin kundi ang Diyos lamang natin. So, kung alam natin na meron tayo na iisip, na gagawa, kasi kahit sa isip lang, na mag-isip ka ng kasalanan is kasalanan. Sabi nga po, di ba sa salita ng Diyos, yung sa adultery, hindi yung dahil doon sa akto na nahuli sila na nagkakaroon sa adultery. Pero sa isang lalaki na humitingin ka na lustfully sa isang babae, ay isang kasalanan ng adultery. Tama po ba? Nasa sa ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po, kahit sa isip pa lang natin na alam mo magiging cause yun ng kasalanan at isa siyang kasalanan at karumihan, palinis mo na, Lord, tanggalin mo sa isip ko tong karumihan na to dahil gusto kong malakaran at matapos ang takbuhin na ito. Kaya tanggalin yun ni God. At sabi, lakaran. So, talikuran mo na ang kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, may action na may pananampalataya. Okay? So, next po is, sabi nga, kaya talikuran na natin ang kasalanan po ipigil sa atin. Kasi pag wala na yung kasalanan na yon, mapapabilis ang takbuhin natin. Kasi wala ka na nililingon eh. Okay? Meron ka bang nakita na lumalaban sa takbuhin, na lingon kung ano, hindi, di ba? Nakafocus sila. Takbo sila ng takbo. Kasi every time na lilingunin mo ang kasalanan, hihina ka. Babagal ka. Okay? So, yun ang magpapapigil sa iyo sa ating takbuhin. So, ibig sabihin, sabi, saan tayo magpo-focus? Sa Panginoon. Kay Jesus Christ. Okay? So, focus tayo kay Jesus Christ. So, Lord, tanggalin mo po itong kasalanan nito, tapos talikuran mo na yun, tapos takbo. Lord, kaya ko po ito sa grasya niyo. Tapos, nakikita mo, habang tumatakbo ka, yung reward ni Jesus Christ, na andun na siya. Masayang naghihintay sa iyo sa kaharian niya. Na wini-welcome ka. Napakasarap po. Okay? So, yun po yung maging, aim natin na marating natin. Okay? Ang kalangitan na kasama ating Panginoon. Okay? So, next is, sabi dito, ituon natin ang paningin kay Jesus. Okay? So, next is, pabasa po Sister Sheen sa Luke. Okay? Sa Tagalog po, Lucas chapter 24, verse 31 to 32. Verse 31, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin.
Verse 32, sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Amen. Amen. So, ibig sabihin pala, magiging maganda, kahit pala nandun ka sa takbuhin na yun, na kahit nahirap ka na, magiging maganda pala ang pakiramdam natin kapag, okay, kausap natin ang ating Panginoon. Na nakasulat daw sa kanyang kasulatan. Okay, sa Holy Bible. So, ibig sabihin, sa ating takbuhin po, huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos. Kaya nga lagi meditate God's Word day and night. Umaga, gabi, laging may salita ng Diyos. At doon po mangungusap si Jesus Christ sa atin. Doon po mangungusap sa atin ang Diyos. At mapapansin niyo po, okay? Kapag nalulungkot ka, kahit anong sitwasyon, masaya o malungkot, basa ka ng Word of God. Mapapansin mo, ang sarap ng pakiramdam ko. Bakit? Kasi nangungusap sa'yo ang Diyos. Tinatanggal ni God yung lahat na lungkot sa puso mo. Okay? So, ibig sabihin, ang kasagutan sa kalungkutan, si Jesus Christ. Okay? So, next po is 1 Corinthians, o 1 Corinto chapter 9, verse 24 to 26. Pastora, basa po ba? Sabi po dyan sa verse 24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang kaya pagbutihin ninyo ang... Ha? Kaya pagbutihin Okay, kaya. Kasi walang tuldok. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. 25 hanggang 26 po. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at nidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatanggal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ang ating pagtakbo. Kumbaga, sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Amen. Okay, so self-explanatory po. So, focus ako dun sa last verse. 26, kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Okay? So, ito pinagdara natin, paglilingkod natin, may layunin yun. Sa katandaan natin, na sabi nga, meron tayong reward na pangmatagalan. Forever siya. Kung sa mundo walang forever, kay God meron. Ay, yun yung reward na hindi nasisira. Eternal life with God our Father and Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Kaya napakagandang buhay sa piling ng Diyos. Okay? Talagang mihitiin natin na, Lord, gusto ko yun, Lord. Okay? So next is Ephesians. Tagalog po, Ephesians chapter 6 verse 13 kay Sister Marie. Verse 13, kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Amen. Praise God. Okay? So, ibig sabihin, sa ating takbuhin, dapat kumpleto yung armor of God. Hindi pwedeng isa lang suotin ko, belt lang. Hindi, kumpleto. Kung makapaglaban tayo, kumpleto. Kaya sa spiritual, ibig sabihin, matatag ka talaga. Kasi yung mga fiery, makikita niyo yung picture, di ba? Sinorkat ko na lang po yung picture na yun. Bakit? Meron ba siyang kalaban na tao? Physical? Wala. Bakit yung fiery dot na sinasabi? Yun yung mga evil spirit, principalities of this world. Yun yung mga kasamaan na nakikita, nararamdaman natin sa paligid natin. Na malalabanan lang natin yun sa pamamagitan ng kumpletong armor of God. Okay? So makikita nyo po siya dyan. So, yung basahin ko na po, helmet of salvation. Okay? So, shield of faith. Kaya sabi ko po, napakalaga po na pananampalatayang may aksyon. Belt of truth. Sino ang truth? Jesus Christ. Sa nakikita ang truth? Sa Holy Bible. Kaya napakalaga po magbasa ng salita ng Diyos. Sabi, shoes of the gospel of peace. Ibig sabihin, lagi tayong handa na mag-share ng salita ng Diyos. Sabi, gospel of peace. Imagine mo, yung sinishare natin, magbibigay ng kapayapaan. Bakit? Jesus Christ is the Prince of Peace. So, siya ang share natin. Sabi, sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ang Holy Bible po talaga napakalaga at sa presensya ng banal na Espiritu kasi yun ang gagamitin natin panglaban. Okay? So, kumbaga nasa loob yun. Nasa loob natin yung full armor of God. Diba? So, next is breastplate of righteousness. Na lumalakad tayo ng may katuwiran at kabanalan. Okay? So, next po is, sa tingin mo, sa ganito, kumpleto ka, matapitagumpayan talaga. Tapos, ang nagsusugo sa'yo, si God, na King of Kings and Lord of Lords, meron bang dahilan para panghinaan tayo? Wala.
Kasi nakikita mo na eh. Kung kunyari tayo nga po, sabi nila, kapag, kunyari, lagyan mo sitwasyon mo ito, biglang bumukas yung langit at makita natin ang tunay na glory ni God. Sa tingin nyo, matatakot tayong lumaban sa mundo? Hindi. Kasi makikita natin kung gaano kalaki at kapangyarihan ang Diyos natin. Okay? So, kaya po, kapag nanghihina ka, huwag kang tumingin sa kahinaan mo, kasi manghihina lang tayo. Huwag kang tumingin sa paligid mo, kasi manghihina ka lang. Tumingin ka sa Diyos na perpekto at walang kahinaan. Okay po? So, laging focus kay God. Finish. Ibig sabihin, may start, nang lumaban ka, nanghina ka, nadapa ka, pero you arise with the light of God. Finish. Ibig sabihin, tapusin natin takbuhin. So, basahin po natin lahat, sabay po tayo. 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya, at ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat na nananalig sa pagbabalik niya. Amen. So, isa maging natin to, declaration natin to sa buhay natin, na natapos ko, tatapusin ko sa grasya ng Diyos ang takbuhin ibinigay. Kung ngayon po ginagamit ka ni God, huwag kang panghinaan, tapusin mo yan forever. Okay? Na ibig sabihin na forever kang naglilingkod sa Diyos. Okay? Forever kang nagmamahal sa Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, may dumaang problema sa iyo, tumayo ka. Okay? Tanggapin mo si God forever. Ibig sabihin, hindi siya one time na pag-accept kay Jesus Christ. Forever siya. Para kang kaya sabi ni God na marriage. Ibig sabihin, may covenant ka na kay God. Nung sinabi mo, Jesus Christ, I accept you as my Lord and Savior, I do. Ibig sabihin, asawa mo si Jesus Christ, ayaw mong maging disloyal sa Kanya. Ayaw mo siyang saktan. Dahil alam mo na siya ang Diyos mo na mahal na mahal mo. Okay? So, ganun po yun. Yung katapatan ng puso na ayaw mong madumihan to kasi para kay Jesus to eh. Kasi itong buhay na to para lang sa akin. Okay ba? So, next is reward. Sabi, lagi sinasabi doon sa mga binasa natin na huwag ka mag-give up kasi meron tayong reward. Basahin po natin, ito pinaka-last natin, sa pahayag or Revelation chapter 22, verse 12, jump tayo sa 14, jump sa 16, jump sa 21. Sa 12 po, sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa ginawa niya. Okay, hindi ko yata na ilagay yung verse. Okay, punta na lang po tayo sa verse 14, 16, 21. Esensya na, hindi ko yata na copy-paste. Okay, sa Revelation chapter 22. Ito po yung pinaka-last na book ng Bible. Favorite ko siya. So, Revelation chapter 22. Punta na po tayo sa 14, 16, 21. Okay, sa pinaka-last na po siya na kwento. Kaya, sige, makishare ka na ng 16. Chapter 22. Okay, chapter 22. Jump na, nasa number 14 na po tayo. Kasi siya dito na rin. Okay pa? So, sa verse 14, nakita niyo na po ba? Pwede na basahin? Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay Kumain ng bunga at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Amen. Pag sinabi doon ni God na na naglilinis ng damit, ano ibig sabihin nun? Purity, holiness. Okay? Na lagi na kapag merong kasalanan, Lord, linisin niyo ako. Kasi kaya nga po sabi nga, nakadamit ka ng parang wedding na damit, white robe. Kasi ibig sabihin, walang dumi, walang mancha. Holy. Holy. Kasi bakit? Kasi si Jesus Christ, nahaharapin natin, balang araw ay napakabanal. Banal. Ay, kaya lagi po tayo, Lord, nagkasala ko at tandaan po natin, may kapatawaran sa Diyos. Okay? Na kung nagkasala ka man po, lapit ka lang kay God. Lord, patawarin niyo po ko at sa dakilang pagmamahal ni God, anumang kasalanan na ginagawa natin ay patatawarin ni God. Ganun niya tayo kamahal. Hindi kaya, God will not judge us nang dahil sa makasalanan ka na, ayoko na, hindi siya ganun. God is a loving, just God. Makatarungan siya, pero may pagmamahal siyang humukom. Okay? Pero wag nating hantayin ang last judgment na yung tipong walang-wala na hinihintay mo may last judgment pa. Wag.
When God says, let those who have ear hear the word what God says to the churches. At sinasabi yun lagi ni God, now. Ibig sabihin, ang paglapit sa Diyos, hindi mo kailangan sabihin bukas na lang ako sa makalawa. Because no one knows when that day and hour will come. So, laging every second of prayer, lagi ako na ano ko yun eh, Lord, i-connect mo puso ko sa iyo. Kasi ayokong dumating ka nang hindi kita makasama. Okay? Maging mithiin natin. Kasi lahat dito sa mundo, iiwan natin. Mga mahal natin sa buhay, walang permanente. Wala tayong madadala sa kayamanan o mga naipon natin. Ang makakasama lang natin si God. Kaya nawa po ang puso natin lagi nakakunik kay God. At lagi kong panalangin na, Lord, gusto ko makasama ka at sana po, dahil alam ko na time na yun, na pag umakyat na tayo sa langit, hindi mo na sila may isip eh. Sana Lord, kahit hindi ko man na sila makita while meeting you face to face, sana po makita ka rin nila. Okay? So, ibig sabihin, kaya nga yung kaliwanagan ni Jesus Christ, kailangan nating ma-share. Okay po? So, next po is sa verse 16. Okay, sabay-sabay po tayo. Okay, nakita niyo na po. Sa 16, akong si Jesus, ay, sorry po. Sa, ano po, Revelation chapter 22 pa rin tayo. Okay, sa pinakalas. Okay na po. Sa Tagalog po, sa Pahayag, chapter 22, verse 16. Sabi dito, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Amen. Tapos verse 22 po, yung 21. So, Revelation chapter 22, verse 21, yung pinaka-last. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal, nawa, siya nawa. Amen. Okay? The grace, the blessings of God be upon the holy. Okay? Sa holy. So, ibig sabihin, kaya po naisin natin na, Lord, tulungan niyo po kaming mamuhay ng may kabanalan. Kasi makukuha natin ang grasya, ang reward, kapag namuhay tayo ng may kabanalan, at during the judgment day, ang makikita sa atin ni God si Jesus Christ sa puso natin. Nasuot natin yung gown na yun na malinis, na Lord, na pagtagumpayan ko sa grasya nyo dahil binigay nyo sa akin. Okay? So tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, sa inyong mga salita, Lord, na nagpapatatag ng aming pananampalataya, God, na despite ng mga pinagdaraanan namin, Lord, alam po namin na may katagumpayan at may reward po kami dahil sa grasya nyo. Hubasiya rababaka, ika rababaka. Tulungan nyo nga po kami, Abba, our Father, our Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, na mamuhay ng may kabanalan forever, God. Kubabashiya rababasike, ika rababaka. Mahal na mahal ka po namin, Abba, Father, our Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, and let your light, Jesus Christ, shine upon us na habang nandito po kami sa mundo, malakaran po namin ang inyong kalooban, God. Bobababa, sisisiyarababa, ika akarabaka. Bless us, God, the full armor of you, my Lord, my God, by the power of your Holy Spirit, strengthening us deep within us. Kubababa, sisisiya, aka ikarababaka. Ganon din buong pamilya at mga mahal namin sa buhay, God. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami, God. Gamitin niyo po kami, God, nang lumiwanag po ang mundo sa pamamagitan ng kaliwanagan niyo. Abba, Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit, we declare that we are victorious in the name of your Son, Jesus Christ. At kami po ay nagpapasalamat sa dakila niyong pagmamahal. Lord, we want to see you face to face and let your holy will be done. We praise you, Father God, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Tinatawagan ko na rin po si Pastora para po sa puso prayer. Amen. Purihin po ang Amen. Panginoon. Nagpagpala po bang bawat isa? Amen. Amen. Napagpala po bang bawat isa? Amen. Amen. So, ano sabi po sa pinag-aralan natin ngayong hapong ito?
fight the good fight of Amen. faith. Finish the race. Finish the race. Amen. By God's Amen. grace. Ulit po, anong pinag-aralan natin? Fight Fight. the good fight of faith and finish the race. Okay, Amen. hindi lang fight the good fight. Hindi Amen. kailangan tapusin talaga natin yung Amen. takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi alam natin na pag hindi natin natapos yun, ano man yung mga Amen. pinaglaban natin dito ay wala tayong mapapakinabangan doon. Lahat ng reward na inilaan ng Panginoon ay nag-aantay doon sa mga tatapos sa Amen. kanilang tatakbuhin. Amen? Amen. So, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, marami kasi nagsasabi na parang imposible na matapos ko kasi sa hirap. Alam niyo yung sa hirap na pagdadaanan mo bilang isang Kristiyano. Palagi po tayong bumalik, palagi nating panampalatayan, hawakan, may biyaya ang Amen. Panginoon. Kaya natin matatapos yung takbuhin na yan, hindi dahil sa kakayanan talaga natin. Hindi talaga natin matatapos yan. Pero matatapos natin siya dahil sa biyaya ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Isa yan sa mga salita ng Diyos na pinangahawakan ko din, na nabasa ko sa Salmo, na tapat ang pag-ibig ng Diyos at sapat ang biyaya niya sa bawat isa sa atin. Kaya sigurado yan, matatapos natin ang ating takbuhin. At salamat sa Panginoong Jesus. Ginawa na po lahat ng Panginoong Jesus. Sabi niya, natapos na, napagtagumpayan na lahat ng Panginoong Jesus. Lahat ng yan, kaya mapagtatagumpayan din po natin. Amen? Amen. Amen. So sa hapong ito, since hindi po tayo nakapag-communion ng first Sunday and second Sunday, hayaan natin sa hapong ito ay gunitain natin o alalahanin natin yung ginawa po ng Panginoong Jesus sa atin. At isa rin po itong paalala sa atin na ang Panginoong Jesus namatay na po siya sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin na pagtagumpayan niya na lahat ng mga takot, lahat ng mga temptations, lahat ng anumang pwedeng hahadlang sa ating takbuhin, na pagtagumpayan na po lahat yan ng Panginoong Jesus. Kung kaya't mapagtatagumpayan din natin ang lahat ng ito. Amen? So, sa hapong pong ito, tayo nga pong lahat ay tumayo. Mr. Marie, pakibigay niya po. Tayo po ngayon ay dadako sa communion. At sabi sa salita ng Panginoon, ang sino man pong hindi karapat-dapat na mag-partake ng elementong iyan ay hindi po pagpapala ang matatanggap niya mula sa Panginoon, kundi isa pong sumpa. Kaya ngayon po, bago po natin i-partake yan, ipapanalangin ko po muna siya. At pagkatapos kong manalangin ay i-evaluate po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Magpakalinis po tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At biyayaan tayo ng Panginoon sa hapong ito na sa ating pagtanggap ng mga elementong ito, ng banal na hapunan na ito, ay masumpungan ng Panginoon na karapat-dapat po tayo sa harapan niya. At sige po, tayo po muna imanalangin, ipag-pray po natin yung communion na ito, na nagpapatunay na talagang mahal tayo ng Panginoon, na nagpapatunay na, anak, mapagtatagumpayan mo yan, dahil napagtagumpayan ko ang krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa inyo sa hapong ito, O Diyos. Pinapanalangin namin ang communion na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, kami ay nakatanggap ng kaligtasan, Panginoon. Kami ay nagkatanggap ng totoong pananampalataya sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus. Pagpalain niyo po ang kopa, ang hostia na ito, Panginoon, na amin pong ipapartake sa hapong ito, Panginoon, na ito po ay maging pagpapala sa amin spiritually, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa hapong pong ito, personal po muna tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Marami tayong nagawang kasalanan sa kanyang harapan. Sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating mga ginagawa, may mga kasalanan tayo. Hayaan natin na sa pagtanggap natin, sa pagpartake natin ng communion ito, pagpapalang matatanggap natin mula sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, malapit kami sa inyo.
Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, O Diyos. Kami po ay nirapat nyo na, Panginoon. Kami po ay karapat-dapat na po, Panginoon, na mag-partake ng communion ito, O Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, buksan na po natin. Hawakan po ng yung hostia. Taas po natin. Sige po. Sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Yesus ng gabi siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y nakapagpasalamat, ito ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Kainin po natin ang hostia. Thank you, Jesus. Taas po natin yung kopa na nagsisimbolo po ng dugo ng Panginoong Jesus. Sabi ng salita ng Panginoon, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo itong tuwing kayo iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Inumin po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige nga po, pasalamatan natin ang Panginoon, ang Panginoon Jesus, sa ginawa niya sa atin, sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa inyong katawan at sa inyong dugo, Panginoon, na naghugas ng lahat naming kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa pangakong iyan, O God, na mapagtatagumpayan namin ang buhay namin sa mundong ito, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Napakabuti niyo. Salamat sa pagpapalang itong ibinigay niyo po sa amin, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoong Yesus. Tunay nga pong napakabuti niyo, tunay nga pong dakilang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtitipon, Panginoon, na kagaya nito ay patuloy niyo pong pinapakita, Panginoon, ang inyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon, yung kadakilan sa amin, O Diyos. Na tunay nga pong hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Lalo na po sa buong linggong itong aming haharapin, Panginoon, nawang inyong salita, Panginoon, aming panghahawakan, Panginoon. Hindi lamang namin narinig, kundi isa sa buhay namin, Panginoon. Ano ba nang haharapin namin sa linggong ito? Isa sa buhay namin yan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Awitin nga po natin yung give thanks with a grateful heart sa hapong ito. Ibalik nga po natin yung pagpapasalamat, yung totoong pagpapasalamat sa Diyos. Siya yung Diyos na mabuti. Siya yung Diyos na tapat. Siya yung Diyos na ang biyaya niya ay sobrang sapat sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Yes, we give you thanks, oh God. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a
Panginoon. Magsambay nga po tayo na magpasalamat sa Kanya. Magsambay nga po tayo ang papuri sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for all the things that you've done, Panginoon, na ginawa kayo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Salamat sa banal na Espiritu. Hallelujah. Salamat sa iyong banal na presensya sa atin, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Magpapatuloy kami maglilingkod sa inyo, Diyos. Hallelujah. Tatapusin namin yung takbuhin sa biyaya niyo po, Panginoon. Hallelujah. 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 Tinatawagan ko po si Sister Che na closing prayer po sa atin at pag-pray niya na rin po ang offering natin sa hapong ito. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po, O Diyos, ang napakabuti niyo sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Kasama ka na yung Panginoon sa aming pagtakbo, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong mensahe na amin narinig, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kami iyong sasamahan, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kami iingatan, Panginoon. Patuloy na i-share pa namin ito sa iba pa namin mga kilala, Panginoon. Patuloy, O God, na ipamuhay namin ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Na yung dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Sa oras kong ito, Panginoon, salamat, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon, na nagbigay ng oras, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na kami, Panginoon, ay sa aming pag-uwi, Panginoon, andun ang kagalakan, Panginoon, andun ang iyong biyaya, Panginoon, andun ang iyong pagsama sa bawat isa ng aming, Panginoon. At sa dating, Panginoon, pang mga araw, Panginoon, hanggang sa pagdating niyo, Panginoon, sasamahan niyo kami, Panginoon. Sasamahan niyo kami, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon, nakakapit sa iyo, Panginoon, pananampalataya. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na nilalaan namin ang aming mga oras, Panginoon, ang aming mga pagpupuri para sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. So, patuloy yung i-bless, Panginoon, ang ginamit niyo sa oras ng Panginoon. Patuloy ng kalakasan, Panginoon, ang physical, Panginoon, ang kanyang pangatawan, Panginoon, lalo tigit ang kanyang spiritual, Panginoon. Patuloy niyo pong pagkalooban, Panginoon, siya ng inyong mga biyaya, Panginoon, ng kanyang pangailangan, ng design ng puso niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Panibagong kalakasan nagmumula sa inyo, Panginoon, ibabalik mo sa kanya. Hallelujah, Jesus. Salamat muli sa Panginoon, sa maghapon ito, Panginoon, nandun ang inyong pagsama at ang inyong biyaya. Purihin ang iyong dakilang pangalan in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Ay, pag-pray. Hallelujah. Patuloy po namin pinagpipray, Panginoon, ang mga aming kaloob, Panginoon, ang aming mga pagbibigay, Panginoon, sa oras na ito. Binabalik po namin, O Diyos, ang aming karapat-dapat na para sa inyo, O God. Kaya salamat po, Panginoon, at magamit namin ito, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy yung ibabalik, Panginoon. Siksik, liglig at umaaw, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang hindi makapagbigay, Panginoon, sa oras ito. Patuloy, o i-bless, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Umawit. Magbigay tayo.